sa Healing Mass sa Veritas. Ito po sa lahat, mga kapanalig, ipinagdarasal ng Radyo Veritas ang lahat ng intensyon para sa araw na ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga kaluluwa. Ganon din po sa mga intensyon ng ating mga donors at members ng Kapanalig Radio Community. Ngayon po ay Huwebes sa ika-18 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pagdiriwang ay pangunahan po na Reverend Father Arlo Yap SVD at ang ating mga lektor na sina Sister Emily, Sister Mel at Sister Franz. Magsitayin na pong lahat. Bayan, magsiyawit na bayan, inagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapagirog na Diyos natin. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at paliwanag ng Espiritu Santo ay sumanyong lahat. At sumayin rin. Tampok po sa ating Ebanghelyo sa araw na ito ay yung tinanong ni Jesus kung ano yung tingin ng mga tao sa Kanya. At ang Kanyang tinatanong yung kanyang mga apostoles. Ang sabi, ikaw raw si Juan Bautista, ikaw raw si Jeremias, o isa sa mga propeta. But Jesus, yung second question niya became so personal. Pero kayo, sino ko sa inyo? And Peter said, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang anak ng Diyos. Dito pinapakita ko anong kahalagahan ng declaration of faith before the Lord. Bago tayo magpatuloy sa ating katahimikan, tayo tutulog sa Panginoon at buong kababaan loob tayo hihingin ng kanyang awa at ng kanyang kapatawaran para sa ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, manatili kang kapiling na iyong sambayanan, na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan, upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakil at hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat
patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag mo akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabad, pusong mapagtapat. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Magsitay na pong lahat. Hallelujah, Hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman po ng iba, kayo rin po si Elias. At may nagsasabi rin, kayo rin si Jeremias o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, ang anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan nito hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapanatnaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit. At may pit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siya magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatong araw, siya muling magbubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ito pong ating ebanghelyo. Si Jesus mismo nagtatanong. Madaling sagutin yung tanong na una. Yung unang tanong. Sino raw ako? Sabi ni ibang tao. Madaling tanong na yun. Bakit? Ito yung sinasabing chismis. Yung sabi ni ibang tao tungkol sa akin, halimbawa, sabihin ko, sino raw ako? Sabi ni ibang tao. Sabihin mo, Fads, sabi ni ibang tao, kamukha mo si Sir Chief.
Yes. Marami kong electric fans dito. Marami dito. Pero yung madaling sabihin, mas mahirap yung pangalawang tanong. Yung pangalawang tanong, ako, sino naman sa iyo? In other words, easier to answer a question regarding others. But when the question is something personal, mas mahirap yun. Now, kung titignan mo, nagtatanong si Jesus kung sino raw siya sa mga apostoles. Baybayin natin maigi kung bakit yun ang tanong ni Jesus sa araw na ito. Babaybayin natin para maintindihan nyo kung bakit. Ako po, ang advocacy ko po lagi, ang ating mga pagbasa dugtong-dugtong na parang teleserye. Okay? Yun ang advocacy ko. Na hindi lang siya binudbod ng simbahan na ito pagbasa itong araw na ito. Kasi gusto namin. Hindi. Meron siyang teleserye. Meron siyang development na pag-iisip. Example. Last Monday gospel natin, last Monday, was about Jesus feeding 5,000. At yun din ang gospel ng Sunday. Okay? Nagpakain si Jesus ng 5,000 lalaki, maliban sa babae at mga bata. Okay? Nakalagay po doon, magtatakip silim na, nasa ilang lugar na sila, yung mga tao, ando doon lahat, walang kaplano-planong umalis pagkos sinundan nila si Jesus. Kaysa nando doon. At si Jesus nangaral sa kanila. Nagpagaling ng mga may sakit. Inabutan ng takip silim. And Jesus, sabi nga nung earlier, took pity on them. Naawa siya. Okay? So pinagaling niya, tinuruan niya, hanggang sa ginabi, and this time around, yung mga apostoles, natataranta na, Lord, pauwi niyo na sila kasi wala silang makakain dito. Bumili sila ng makakain sa labas. Kasi nasa ilang lugar na tayo. And Jesus said, hindi, paupuin niyo. Kayo magpapakain. Anong meron tayo dyan? 5 tinapay, 2 isda. O sige. Then he took the bread, looking up to heaven, blessed the bread, broke the bread, gave it his disciples. At pinakain niya, maliban sa 5,000 lalaki, pinakain niya pati mga babae at mga bata. In other words, nagpakilala si Jesus na kanyang pakainin ang ganong karaming tao. Nagpakilala. Pangalawa, Tuesday, August 5. Si Jesus, sinabihan niya yung mga apostoles niya, o sige, humayo na kayo, mauna na kayo. That evening, and same evening that Jesus fed 5,000 men. Sabi niya, mapauna na kayo, sige. Susunod na lang ako. Doon kayo sa laot, sa other side of the lake. Susunod ako. And here comes Jesus. Pag-alis ng mga apostoles na nakasakay sa bangka, eto ngayon siya mismo nagpauwi sa mga tao. Pagkarampawin yung mga tao, by himself, alone, he prayed to his Father. Nagdasal. 3:00 na madaling araw, susunod si Jesus sa kanyang apostoles. And he was walking over the water. Okay? Walking over the water. At ang reaksyon ng mga alagad, hey! May multo! May multo! Ulit. Nakasama mo, ha? Hey! May multo! Yan. Meron pa sound effects. Tinatanong ko sa Bible study, yan bang reaksyon ay normal yan? Normal ba na pag gano'n makita mo parang may multo? Yes. Bakit kanyo? Hindi sumasayad kasi yung mga paa ni Jesus sa tubig. Hindi ko makalimutan yung tatay ko. Doktor. Bata pa si daddy at mami. Hindi pa ako pinanganak. Ang daddy ko ang nag-aalaga sa lola ko. Ang lolo ko, patay na. Okay? Lola ko lang nabubuhay that time. Tapos si daddy at mami ko, sila nag-aalaga sa lola ko. Alauna ng umaga, ang daddy ko, gusto niya painumin ng tubig ang lola ko. Hindi ko makalimutan ang sinasabing daddy ko, yung lumang bahay ng mga magulang, paryentes ng nanay ko, malaking bahay yun eh. Yung traditional na napakalawak ng salas. Mahaba yung salas eh. Pwede kang maglagay ng 3, 4 na sofa
sa laki ng salas. Sa madaling salita, ang daddy ko manggagaling sa kanyang kwarto at pupunta ng kusina para makakuha ng tubig, kailangan niya dumaan sa sala. Alauna ng umaga, pagdaan niya sa sala, may nakita ang daddy ko na isang lalaki nakatayo sa harapan ng wall clock. Alam ng daddy ko, yung tiyo ko na nandoon. Bakit? Kasi dalawa lang silang lalaking nakatira sa bahay na yon. All the rest, mga babae na. Dalawa lang sila. Daddy ko at saka tiyo ko ang nakatira doon sa bahay na yon. Sa madaling salita, nung makita ang daddy ko na mayroon nakatayong lalaki sa harapan ng wall clock, sa sala, hindi na pinansin ng daddy ko. Dire-diretso sa kwarto ng lola ko, pili na ng tubig. Kinabukasan, umaga, almusal. Nagkwento nga yung daddy ko. Nandun ng tagkataon, yung tiyo ko na nakikialmusal sa kanila. Sabi ng daddy ko, "O Marseng, bakit alauna ng umaga nakatingin ka doon sa wall clock?" Sabi ng tiyo ko, "Suseng, hindi naman ako dito natulog kagabi." Nay! Sabi ng daddy ko, "Sino yon?" Ay baka ngayon yung biyanan ng daddy ko. At sabi ng daddy ko, "Kaya pala, nung dumaan ako, parang lumulutang sa ere yung mama at yung paa, hindi sumasahit sa sayag." Nay! Background. Yan. And Jesus, nung natatakot na yung mga apostoles, sabi niya, "Do not be afraid, it is I." Now, here comes Peter. Sabi niya, ito yung nangyari nung Tuesday. Peter said, "Lord, kung ikaw talaga yan, tell me to come towards you." And Jesus said, "Come." Imagine nyo, no, yung bangka, inalimbukay ng malakas na hangin. Against the boat, yung wind direction. At yung mga naglalakihan na. And here comes Peter saying, "Lord, if it is you, then tell me to come towards you." I can just imagine habang winawasiwas na malakas na hangin at malalaking alon yung kanyang bangka, si Pedro, nung marinig siya ni Jesus, sabi, "Then come." Imagine tatayo si Pedro habang ang ibang apostoles nakaupo. Gumigewang-gewang yung bangka. Gumigewang-gewang. At ini-imagine ko si Pedro tumitimbang doon sa bangka. Habang nakatayo, yung ibang apostoles nakaupo. Tapos, si Pedro naman, habang gumigewang-gewang ganyan, tumitimbang-timbang na ganyan, nakatingin lang sa mga mata ni Jesus. At maya-maya, tinaas ni Pedro yung kanyang isang paa. Yung kabilang paa na iwan sa bangka. Nakatingin lang si Pedro sa mga mata ni Jesus. At maya-maya, tinapak niya yung paa nakataas, at yung kabilang paa naman na iwan sa bangka, tinaas niya rin, at biglang lumakad sa ibabaw ng tubig. Habang nakatingin sa mga mata ni Jesus. Subalit sa lakas ng hangin, lumalaking alon, napansin ni Pedro yung malaking alon, inalis niya yung mga mata kay Jesus, tinignan ng mga alon, and then he began to sink. "Lord, save me! Tulungan mo ako, Panginoon!" And Jesus came towards him and said, "You man of little faith, why did you doubt?" Kung susuriin mo, yung ebanghelyo yun nung Tuesday ay dugtong noong Monday. Ibig sabihin, nagpakita ng gilas ang Panginoon kay Pedro at mga apostoles. Wala na dapat siyang lugar para mag-alinlangan. Bakit? Pinakita niya sa harapan nila, mga mata nila, kayang pakainin ni Jesus ang 5,000 lalaki, maliban sa babae at mga bata. At kaya ni Jesus lumakas sa ibabaw ng tubig. Yung pagpapakilalang yon, wala nang dahilan dapat si Pedro na mag-alinlangan. Kahapon, Transfiguration. Sino na doon ulit? Si Pedro, si Juan, at Santiago. And before their eyes, they saw Jesus in His glory. Nakitang kaluwalhatian. Bakit? Kasi nang pangahawakan nila Pedro, pagkatapos
ni Jesus magpakita sa kanyang kaluwalhatian, dediretso sila sa Jerusalem para magbata ng hirap at kamatayan. Yun ang pinakabaon na nagpapakilala na eh. Today, tatanungin ni Jesus, pagkatapos kong pakainin kayo na lahat ng pangangailangan, ibinigay ko sa inyo. Pagkatapos ko kayong bigyan lahat ng pangangailangan nyo, pinakain ko kayo last Monday. Pinakain ko kayo. Binigay ko lahat ng needs nyo. Tuesday, pagkatapos ko magpakita ng gilis sa inyo na kaya ko lumakas sa ibabaw ng lahat ng problema nyo. Kung titingin ka na sa akin, kaya mo lumakas sa ibabaw ng problema mo. Sa lahat ng laki ng alon, kaya mo lakaran lahat yan. Wednesday, kaya kong magpakilala sa inyo ng aking kaluwalhatian mula sa Ama. At sinasabi, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to matapos sagutin lahat ng mga kailangan. Pinakamagaling na kapanalig. Sino pa? My Lord and my God. Tama yun. Peter said, you are the Christ, the Son of the living God. Nag-declare siya. Yung bukang bibig niya, you are the Christ. And she said, Pedro, mapalad ka. Sapagkat hindi sa anumang kaisipan ng tao, kaya nalaman mo yan. Dahil sa gawa ng Diyos, kaya mo nakilala yan. Tignan mo yung nagpahayag ang amang nasa langit. Paano pinahayag? Nagpakain ng 5,000. Kaya tamang-tama, yung ating salmo responsorio, yung ating first reading, yung binasa kanina, binabanggit din yun eh, yung pagpapakilala. Ito din niya pang maigi ha. Ako yung magiging kanilang Diyos at silang magiging bayan ko. Hindi nila kailangan turuan ng isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakilat hamak, ay makakakilala sa akin. The word is makakakilala sa akin. In other words, kahit na pa, kaninong pare ang magpangaral sa inyo, wala kaming pwede itapat sa lahat ng biyaya ng Diyos na dumating sa inyo makapanalig para makilala ang Diyos. At kung nakilala mo ang Diyos, i-declare mo, sino si Jesus para sa iyo? Savior, friend, my only God, my one and only, my Lord and my God. Tama yun. But at the side, kung kayo nagdeklara sa Kanya, ng iyong pananalig sa Kanya, ang sinasabi natin sa salmo responsorio, maging tapat ka sa sinabi mo. Tingnan niyo po ating salmo responsorio. Ito pong atin. Sabihin po natin sabay-sabay. Diyos ko, sa akin likain, tapat na puso't loobin. Ulitin po natin. In other words, nagpakilala ang Panginoon. Sa pamagitan ng Ama sa langit, ng Kanyang kababalagang ginawa. Nagpakilala. Ngayon, deklara mo, sino si Jesus para sa'yo? Okay? Pangatlo, maging tapat ka sa diniklara mo. Bakit ka mo? Si Pedro, pagkatapos siya sabihin, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Pagkatapos sabihin,
Here comes Jesus saying, alam nyo, kailangan pumunta ako ng Jerusalem para magbata ng hirap at kamatayan. After 3 days, I will rise again. Peter said, Lord, hindi pwede mangyari yan. The same Peter who declared his faith, you are the Son of the living God. The same Peter who said, Lord, hindi pwede mangyari yan. Anong turing ng Panginoon sa kanya? Get behind me, Satan! Lumayas ka! Bakit? Hindi ka nag-iisip ng Diyos. Iniisip mo yung isip ng tao. Yung bukang bibig ni Pedro na kanyang diniklara, siya rin bukang bibig niya para maging salungat sa gusto ng Diyos. Parang ganito. Yung asawa mo, yung mister mo, nung siya naniligaw sa'yo, kinikilig ka. At meron siyang 2 pogi points. Kaya siya pinakasalan mo. Marami nang liligaw sa'yo. Pangalan si Tuktotoy, si Prekepweng, si Himulmol. Among the 3 na naniligaw sa'yo, si Himulmol ang napupusuan mo. Bakit? Kasi pagka nandun siya, si Himulmol among the 3, siya magaling maghanap buhay. Pangalawa, si Himulmol, maraming kaibigan, nakakatuwa. Ang ganda ng kanyang sociable, very sociable siya. Pinakasalan mo si Himulmol. Dahil sa kanyang pogi points. Maniwala ka sa hindi. After years ng pogi points niya, yun yung 2 pogi points niya kung bakit mo siya pinakasalan, siya rin pinagmumulan ng away ninyo. Totoo! Magaling maghanap buhay. Gustong-gusto mo. Ngayon mag-asawa na kayo. Yung asawa ko lagi nasa trabaho, hindi niya ako naalala. Magaling makapagkapwa-tao. Gustong-gusto mo. Utong-uto ka na. Ngayon mag-asawa na kayo. Nag-selos ka kasi ang dami niya kaibigan babae. Totoo! Yung dahilan kung bakit mo siya pinakasalan, siya rin dahilan kung bakit kayo mag-aaway. Tomo. That is why, the word ng ating salmon tugunan, tapat. T-A-P. Spell it tapat. Spell it backwards. Ibig sabihin, kahit ano mangyari. Even if you declare now who Jesus is for you, then for the rest of our lives, He should be your God, your Lord, your Savior, your friend for the rest of our lives. Unlike Peter, yung salitang yun na pinuri niya ang Panginoon, siya rin baliktad noon. My dear friends, ang tawag sa atin sa oras na ito, mga kapanalig, be faithful to God. Whoever He is for you, be faithful to God, to Jesus, as the Son of the living God. Magsitay po tayo lahat. Sa bawat ating po ilalagay sa Panginoon natin makahilingan, sa bawat kahilingan ating sasagot, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mahal na Papa, ang tagapagmana ng tungkulin ni San Pedro, naway gamitin ng matalino at ayon sa kalooban ng Diyos ang kapangyarihan ng susing ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may tungkulin ng pamumuno sa mga lipunan, naway hindi manaig ang kapangyarihan ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa paningin ng mga sumasampalataya, naway hindi mawala si Kristo na kanilang panulukang bato at pundasyon ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway maalalayan at matulungan ang kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa na sa buhay na ito, naway makatagpo ng kapahingahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At para sa mga may kaarawan sa mga araw na ito, sa mga susunod na araw, sina Alan Ramos, Lodi Tayaw,
Arvin Bartolome, Sister Ramira Uy OSB, Lorraine Uy, Auring Parto, Tams Reyes, Goring Perez, Dali Canseco, Tony Valdez, malahan tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At sa lahat ng intensyon ng mga ating mga kapanalig, lalo tigit sina Romel and Annabel Pangilinan, Father Troy de los Santos, OFM Capuchin, at lahat ng mga nandito ngayon sa himpi ng Radyo Veritas, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tinatas namin sa iyo aming makahilingan. Buong kababaan loob namin sinusuko sa iyo lahat ng aming mga pangangailangan. Lahat at aming hinili sa dakilang pangalan ni Kristo. Mula sa pagpapala mo, Mga kapatid, upang ito paghahain natin kalugdan ng Diyos ang makapangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay namin ito sa iyo na iyong kalugdan at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niya rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan tunay nga marapat ang aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahan loob, ang tao'y nilikhamot, pinangangasiwa sa sinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa mga nagsiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. At kung nagpapakilala sa inyo sa mga nangyari sa buhay ninyo, for all the blessings, pag tinas yung katawan dugo ni Kristo, mga kapanalig, i-declare nyo, itupulong ninyo kung sino si Jesus para sa inyo. Ama namin banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal na makaloob na ito, upang para sa aming maging katawan dugo na aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusalo na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin, Mr. natin pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yung pag-aalala sa pagkamatay at muli pagkabay na yung anak na si Jesus. Kaya tinala namin sa iyo yung tinapin nagbibigay buhay at ang kalis ng kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat lang kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakais sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling nga pa yung simbahan na ganang sa buong daigdig. Puspos kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis na aming Santo Papa. Honesto na aming obispo at tantanang kaparian. Alahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asa rin muling mabubuhay. Lalo tigit sina Rolando Ramos, Lourdes, Apolonio, and Angel Malabanan, Adoracion, Belen, and Leonardo Yap, Efren Isabel Oro, Jaime Inahe, and Carla Franco. Kawan mo sila, Panginoon, patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagkitapatan kami lahat na makasalo sa buhay ng walang wakas. Kaysa na mahal na biring-marin ng Diyos, kaysa na mapusod lahat ng mga banal na namoy din sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwanawa namin ang pagpupulis kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak namin, Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat parangal at papuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating dadasalin ang panalangin tinuro sa atin nating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at iliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw, nagpapahayag sa Kristo ang aming tagapagligtas. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. O Panginoon Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. At sumainyo rin. Noong Tuesday, when Jesus walked over the water, sinabi niya kay Pedro sa mga apostoles, do not be afraid, huwag kang matakot. Kahapon, nagpakilala ang Panginoon sa kanila, sa kanyang kalulatian, at sabi, do not be afraid. When you give the sign of peace, tell each other, huwag kang matakot. Okay? Peace be with you. Do this now in Jesus' name. Huwag kang matakot, peace be with you. Kapayapaan po sa lahat. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Jesus. Nagpapakilala sa atin. Kasama natin siya kaya wala tayong dahilan para matakot. Sapagkat siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. Mapapadang mataong tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paglimutin nakaraang araw, sariwain kahit balik. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Magkasama tayo sa pagsapit ng sanglangit sa daigdig. Minamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sambitin mo ang aking ibig at ako sa iyo'y aawi. At ako
sa iyo'y aawi. Magsitayo po para sa national prayer for the papal visit. God of mercy and compassion, we come to you in our need and lift up to you our nation as we prepare for the apostolic visit of Pope Francis. After every invocation, we say together, bless your church, Lord. That we may be faithful to the Pope, the Vicar of Christ on earth. That we may be eager to meet and listen to Pope Francis. That we may be compassionate with the poor and the needy. That we may be merciful with the weak and the lost. That we may be humbly confess our sins and return to God. That we may frequently and devoutly receive Holy Communion. Let us pray. God our Father, we are all your children. Make of us a nation of mercy and compassion, eager to meet Pope Francis. Make us a nation of holiness and heroism. Through Christ our Lord. Amen. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, kami pinapagsalob sa banal na pakikinabang. Ayong tuwangan sa ginagawa naming sa araw-araw upang kami hindi mo pinagkakaitan ng pagkasubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos ng kaligtasan. Sa pamagitan ng si Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin. By the way, see you again next Thursday. Apo. Amen. May Almighty God, pagpalanawakan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ating pagdiriwang, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po kay Father Arlo sa kanyang panguna sa pagdiriwang ng banal na misa at sa ating mga lektor na sina Sister Fran, Sister Mel at Sister Emily. Maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na dumalo sa misa natin ngayon, maraming salamat din po. Muli po tayong magsama-sama bukas alas 12:15 hanggang 1:00 ng hapon.